Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Sa wakas ay nagsalita na nga si former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Dito natin makikita mga kaibigan na hindi na nga nila matiis ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Lalong-lalo na ang ginagawa nga ni Romualdez at ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas. Dahil nasaan na ang pera ng taong bayan, saan nyo linagay, saan nyo pwenesto, ipakita nyo ang mga resibo at talagang kung talagang ginagamit nyo ito para sa bansang Pilipinas, ipakita nyo ang audit nyo sa COA. Sana lamang ang banat ng maraming netizen ay hindi mabayaran ang opisyales ng COA na ito sa pag-audit kay Romualdez at kay Kuting na ito para makita talaga natin kung sino ang totoong korap sa bansang Pilipinas. Makikita natin na talagang binabanatan nga si VP Sara Duterte sa kanyang mabubuting ginagawa para sa DepEd. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang nakafocus nga lamang talaga si Vice President Sara Duterte sa DepEd dahil ito lang naman talaga ang kanyang hawak. Ngunit makikita natin na talagang marami naman siyang ginagawa at ginagastos ang pera para sa ikauunlad ng DepEd. Ngunit ang mga tambaluslos at si Romualdez na ito ay talagang pilit na sinisiraan si VP Sara Duterte. Lahat ng ginagawang mabuti ay ginagawang masama. Well mga kaibigan, ito nga ang nakakalungkot na katotohanan na talagang si Romualdez na ito ay talagang tuta ito ng pera at talagang pangungulimbat na lang ang ginagawa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ano tayo ngayon? Kailangan pa nating surprise at ang ating live at pag normal hours kasi yung mga friends ay nire-report ito ng mga trolls ng mga basahang vloggers ni Marcos. Pero hindi tayo matitinag at nandito tayo ngayon para mag-ulat sa bayan tungkol sa napaka-importanting usapin na kung papaanong ginagastos ng Kongreso ang perang pinaghirapan ng mga Filipino taxpayers at Filipino OFWs. So, hello po sa inyong lahat. So, kung kayo po ay concerned kung papaano ginagastos ang pera ng taong bayan ng mga Filipino taxpayers at Filipino OFWs ng Kongreso, ay pakishare lamang ang live na ito. At sa mga TikTokers, sa mga vloggers at bloggers, wala pong copyright ang aking live video. So, pwede nyo po siyang i-recontent. Hindi nyo na kailangan humingi sa akin na ang paalam kasi nagpapaalam pa yung iba. Huwag na kayo humingi ng paalam. I-recontent nyo na lang kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang aking sinasabi. Pero hello sa mga nasa Bulacan, nasa California, nasa Paris. Pero kita nyo naman, pilit nililihis ng mga basahang vloggers ni Marcos ang topic na ito. At syempre, tumulong na ang ibang kakamping vloggers sa kanila na para mailihis ang topic na ito, no? At napaka-importante ng topic na ito dahil taon-taon po itong nangyayari at wala pong nagsasalita ng dahil dito. So, good morning sa mga nasa Pampanga. Good morning. So, hindi po tayo makakalimot. Tandaan nyo po, ang Kongreso po ngayon ay naka-recess. Break po sila ngayon. Babalik po ata sila ng November 15. So, kaya kailangan parati po natin itong pag-usapan para hindi po mawala ito sa utak ng bawat Filipino taxpayers. So, ayun po. Inililihis po itong topic na ito at baka po kasi sila ay nakikinabang. Okay? Tayo naman pong mga DDS vloggers ay okay lang naman natanggalan si Sara ng confidential fund kung yan ang nararapat. Pero dapat ay pag-usapan din ang ibang pondo ng taong bayan
na walang liquidation with resibo. Uulitin po natin. Kailangan pong pag-usapan ang pera ng taong bayan na napupunta sa kahadiyero o bulsa ng bawat isang senador o kongresista dahil hindi po natin alam kung paano nila ito ginagastos dahil wala po silang individual COA audit, wala po silang liquidation with resibo. Ang meron po sila ay liquidation by certification. Ang ibig sabihin po niyan ay ibibigay ang pera kay congressman or kay senator at ang gagawin lamang nila ay certification na ito ay ginastos sa kanilang MOOE. Para sa kaalaman niyo pong lahat kung gaano po kalaki ang pera na ito na walang liquidation with resibo, sa 2023 budget lamang po ng Senado, meron po silang about 3 billion MOOE. Yan po ay liquidation by certification at hindi liquidation by resibo. Ang Kongreso naman po, ang mababang kapulungan, for 2023 ay merong 13 billion MOOE for 2023. Again, yung 13 billion na yan, mga nasa Paco at nasa New Jersey, mga taxpayers, mga OFWs, ang 13 billion po na yan ay walang liquidation with resibo. Yan po ay liquidation by certification. So, ibig sabihin po, mga kababayan, sa 2023 lang, 18 billion ang walang liquidation with resibo. Hindi nyo po alam kung paano ginagastos yan up to the last centavo. 18 billion, 2023 lang. Okay? 2023 lang po yan. Kaya nga sinasabi ko, wala akong pakialam kahit mga kaalyado ni Duterte o ng mga Duterte ang masagasaan dito dahil lahat po sila dyan ay nakikinabang. At hindi lamang po yan ngayong taon ito, kundi na for the longest time po, yaan ang ginagawa. Yan po ang ginagawa ng Kongreso at Senado. Hindi lang po sa 2023, 2022 rin, 2021, sa lahat ng panahon, liquidation by certification. Kaya wala kayong makikita, again, ulitin ko, wala kayong makikita na individual audit, walang COA audit report ang kahit sino mang senador o congressman. Wala kayong mahanap. Bakit wala tayong mahanap na publicized individual COA audit report ng bawat senador at congressman? Hindi naman yan confidential fund, di ba? Tama. Ngayon, kung wala kang individual COA audit, paano mong mapapatunayan wala kang kupit? Kung walang resibo, paano mong mapapatunayan na hindi na ilagay sa kakadiyero? Hindi ba? So, kita ninyo, di ba, hindi ito pinag-uusapan sa mainstream media. Ilan lang ang naglalakas loob na pag-usapan ito. Pero ang topic po natin ngayon, papakita ko sa inyo ha. Ganito po kasi ang tunay na liquidation with resibo. Ipapakita ko sa inyo ang ginagawa sa Amerika. Okay. Ito ang United States House of Representatives. Website nila ito. So makikita ninyo, meron silang statement of disbursement. So, anong ibig sabihin yan? Ang statement of disbursement na ito ay quarterly public report of all receipts and expenditures for U.S. House of Representatives, members, committee leaderships, and officers and offices. So, ibig sabihin, public report, quarterly, ibig sabihin po every 3 months, ng lahat ng resibo at expenditures ng U.S. House of Representatives, members, committees, leaderships, officers, and offices. So, every 3 months po. So, every 3 months, ang US Congress po ay merong report. Detailed report kung saan napupunta ang salapi ng mga American taxpayers. So, public report po ito. Public report. So, ito po yung itsura ng public report. Okay? So, mahaba yan, no? Ano lang to? Part 1 of 3. At part 1 pa lang is 1,110 pages. So, kung makikita nyo dito, halimbawa, pupunta tayo dito. Okay. So, ano ba to?
So, ito yung pinaka-latest nila. So, halimbawa ito. Kita nyo. Office of the House, of the Speaker of the House. So, ito yung kanyang liquidation, no? So, makikita nyo, yung mga sumweldo sa office, nakalista kung sino sila. Ano yung kanilang ginampan ng trabaho. Diba? So, ayan yung sweldo for that quarter. So, meron din ng summary. Ngayon, sa ating kongreso, ito lang ang meron. Okay? Ito lang ang meron. Pero wala silang ganito. Okay? Wala silang ganyan. So, nakikita nyo dito, nandyan lahat. Okay? Lahat ng pinapasweldo sa under ng Speaker of the House. Okay? Kita nyo yan? Pati pati cloakroom floor assistant. Cloakroom, ibig sabihin ito yung sa may anuhan ng mga coats, no? So, kita nyo yan yung mga pinapasweldo. Pati part-time nandyan. Pati magkano sinweldo. So, nakikita nyo kung gano'ng ka-detailed. Taxi ride, lodging, meals, taxi ride, parking. Tapos nandoon yung presyo. So, pakikita mo rin dito, diba, kung sinong gumamit ng pera na yon. Ayan, napakadetalyado, mga kababayan. Ganito ang tunay na liquidation. Kita mo, Wi-Fi on travel, magkano yan? See? $8 nandyan. Nakikita nyo? Detalyado. Detalyado ang liquidation with resibo sa US Congress o sa House of Representatives ng Kongreso. Nakikita nyo yan. Lahat nandyan. Lahat ng pinaggamitan ng pera ng mga Amerikano ay nakalista up to the last centavo. Ano lang to Office of the House Speaker pa lang ito sa Amerika. So, nakikita nyo yan? Diba? So, ayan na. Nandyan na. Kita nyo yan? Detalyado. Lahat ng congressman ito, pati senator So, kita nyo na, kahit $1.97 office supplies, nandyan nakalista. Yan po ang tunay na liquidation. Okay? Liquidation by resibo. Sa US Congress po yan, hindi po yan ginagawa sa ating bansa. Bakit? Diba? Kinopya lang po natin ang ating sistemang pampolitika sa Amerika, pero bakit hindi ito kopyahin din? Diba tama? Ito ang tama. Sumasang-ayon ba kayo, mga kababayan, na ang pinakita ko sa inyo kanina ay ang tamang gawain? Wala pong ganyan ang Senado natin at Kongreso sa napakahabang panahon. Diba? Mas magandang napag-usapan natin to ngayon kasi wala naman nagsasalita about this. Okay. Ang topic ko po ngayon is, kailangan ba nating mamalimos sa Amerika para sa EDCA? Ulitin ko, ang topic ko ay, kailangan ba nating mamalimos sa Amerika mula sa EDCA? So, syempre sinabi niya, may ibinibigay daw na pera ang Amerika para sa EDCA, no? Ito ang amount sa EDCA na ibinibigay na Amerika ay so 82 million yung initial plus 18 million. So 82 plus 18. So more than 100 million. So 82 million plus 18. Yan ang EDCA. Ayan ang presyo kung bakit sabi natin ay kailangan natin ng Amerika kasi nagbigay daw ang Amerika ng sabihin natin 100 million US dollars. Yang 100 million US dollars po. Okay? 100 million US dollars to Philippine pesos. Yan po ay nagkakahalaga ng 100 million is, yan po ay nagkakahalaga ng mga 5 billion. Okay. Pero unahin po natin yung 82 million. Okay. Yung 82 million kasi yun yung unang limang EDCA. So, yung 82 million US dollars ay 4 billion. Okay. Kailangan ba natin yan? So, that is for 10 years, mga friends. Yung 82, yung 4 billion na yan is for 10 years. 10 years. Okay. Ngayon,
ang Kongreso kasi, wala sila katulad dun sa US Congress na itemized, no? Yung talagang liquidation up to the last centavo. Wala silang ganyan. Ang meron lamang po sa COA is ito, itemized list of expenses for each senator and member of House of Representatives. So, pag kinlik nyo po yan, so, makikita po natin yung available report sa Commission on Audit. Okay? Pasensya na kayo, medyo may kabagalan at ako ay naka-VPN. So, hintayin lang po natin, no? Mabuksan ito. So, okay. So, makikita nyo, ito, ayan lang ang report. Dalawa lang ang report na available, 2020. Ay, isa lang pala, 2020 lang. So, nasa yung 2021, 2022? O, nasa yung 2019? Nasa yung 2018? Ayan lang available, o. So, pag pununta tayo ng House of Rep, ng itemized list, okay, mag-open yan. So, nakita nyo na, ganyan lang yan. Okay, ganyan lang, Yan lang, basic salary, chairman allocation, foreign travel, contractual consultants. Hindi po yan detalyado katulad dun sa US Congress. Okay? Kita nyo na? Ganyan lang yan. So, ang tututukan ko po dito is yung Public Affairs Fund. Okay? So, 2020 lang po ito ha. Uulitin ko, sa 2020 lang po ito. Kita nyo? Lahat ng congressman may Public Affairs Fund. So, para saan yung Public Affairs Fund? Diba? So, ang total yan, pag tiningnan mo ang total ng Public Affairs Fund, pare-pareho sila halos lahat. Okay? Okay, ano bang total ng Public Affairs Fund? Ang total ng Public Affairs Fund ay 869,569,548.39. Ulitin ko. Ang Public Affairs Fund ng Kongreso noong 2020 lang ay 869 million. Diba? So, nakita nyo na. Ulitin ko guys ha. 869 million ang budget for Public Affairs Fund ng Kongreso. 869 million. So, isang taon lang ito ha. This is only for 1 year. Ulitin ko guys. This is only for 1 year. Okay? 2020 lang yung available. So, can you imagine? In 3 years, kung 869 million per year, 2 billion for 3 years. Public Affairs Fund. At wala itong resibo guys. Walang resibo. Hindi naman to confidential fund, diba? So, 2 billion, can you imagine? Yung EDCA na 5, kailangan lang doon 4 billion. 4 billion yung binibigay ng Amerikano doon So, can you imagine? For 6th year, pwede ka nang may pera ang taong bayan para tayo mismo ang gumastos sa pagpapatayo ng EDCA. Hindi natin kailangan ang mga Amerikano dahil may pera. Ang pera ay napupunta sa maling paraan. So, 2 billion, can you imagine? For 3 years, Public Affairs Fund pa lang yon. At Kongreso pa lang to. Hindi pa natin alam yun sa Senado. So, can you imagine? In just, kung itong Public Affairs Fund ng Congressman ay inilaan natin sa pagpapatayo or pagpapamod, itong EDCA, hindi natin kailangan yung mga Amerikano. Kasi, saan ba mas kailangan ng pera? Diyan sa tinatawag na yung mga pinagtatayo na EDCA or para dito sa Public Affairs Fund. Di ba, dito sa EDCA. Pero hindi nila doon inilagay nila doon sa Public Affairs Fund ng Kongreso. Sa 2020, 869 million ang pondo. Bakit kailangan mo ng 869 million na pondo for Public Affairs Fund? Sige nga, makatarungan ba yan? Hindi ba? Di ba ang sabi nila kailangan ito ng Amerika dahil wala tayong pera para doon sa
EDCA na yan. Hindi totoo. Ang binigay lang ng Amerikano para sa EDCA na yan, mga 118 million, mga 5 billion lang yan, 6 billion. Eto, meron ka 869 million per year. Sa ano lang to, Public Affairs Fund pa lang to ng Kongreso, ha? Sino ba nakikinabang dyan sa Public Affairs Fund ng Kongreso? Di ba media? Kaya ayaw nila tong pag-usapan. Di ba? Kaya ayaw nila tong pag-usapan. Sabi ni Dennis Carr, tinatanong ni Dennis Carrion Peñafiel, ano ibig sabihin ng Public Affairs Fund? Well, ito ay pondo na ginagamit, ito ay ginagastos for public affairs. So, ano bang ibig sabihin ng public affairs? Ito yung media relations. Diba? That is for media. Communication media. Can you imagine? Diba? Diba libre lang? Bakit kailangan mo ng public affairs fund? Sino kailangan? Hindi nga rin natin alam. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan, hindi natin alam kung saan ginagamit itong Public Affairs Fund dahil nga wala po itong detalyadong liquidation kung sinong mga nakakatanggap ng Public Affairs Fund na yon. That's 869 million only for 1 year. So hindi mo kailangan mamalim sa mga Amerikano. May pera napupunta lang sa mali. At karamihan ng pera nandyan sa Kongreso at Senado. Nasa kanila. Napupunta sa kanila. Paano natin malalaman na hindi napupunta? Well mga kaibigan, dito nga natin makikita kung paano nga isiwalat ni Sasot ang mga ebidensya at pruweba na magpapatunay sa ginagawa ng pangangamkam ni Romualdez na ito at ni Kuting ng Norte. Kaya naman talagang hindi nga maiwasan ng ating mga netizen na madismaya sa pamamahala nga ngayon dahil nga sa nangyayari na purong nakawan at walang mga solusyon. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.